Ang susunod na pagsusulit ay may kinalaman sa swerte dahil ayon kay Enyunian ay kailangan nilang mapili ang tamang pinto paakyat sa kinaroroonan ng Spirit King. Kaagad na umalis ang tatlong hari, saka gumamit si Anos ng magic para maging kamukha niya ang buong grupo. Para hindi siya mapigilan ng mga kalaban na mahanap ang tamang pinto. Unang pumasok sa mga pinto ang Anos Fan Union kung saan maling mga pinto ang napili nila. Pero ang totoong Anos ay nahanap ang tamang pinto na may hagdan na papaakyat. Maging si Lei at si Misa ay nakapasok din sa tamang pinto. Sa paglalakad ng bida ay biglang sumulpot sa harapan niya si Rina, saka sinabi nito sa bida na merong lihim na lagusan papunta sa Spirit King, na kaagad ding sinabi ni Anos kila Sasha at Misha. Magkasamang naglakad sa hagdan paitaas ng puno ang dalawa, nang mahanap ni Rina ang lihim na pinto kaya pumasok sila ng bida, pagdating sa itaas ay unti-unti nang nagbabalik ang alaala ni Rina. Naramdaman ni Anos na nandoon si Histay kaya pinalabas niya ito. Sinabi ni Histay na kanina pa siya naghihintay sa bida, dahil nais niyang makiusap kay Anos na iligtas ang isa pa niyang katauhan na si Kai Hilam, at nangako naman si Anos na gagawin niya ito. Samantala binuhat na ni Lei si Misa para kaagad na makaakyat nang makakita sila ng isang pinto pero biglang nagpakita sa kanila ang hidden wolf spirit na si Geniel. Pinahintulutan sila nitong pumasok sa pinto na ipinagtaka ng dalawa, hanggang sa makita nila ang isang kastilyo kaya pumasok sila sa loob. Dito ay nakaharap nila ang Spirit King na may suot ng kagaya sa armor dati ni Lei noong nagpanggap siyang isang peking Demon King. At sinabing kailangan manalo ni Lei sa duelo para kausapin sila ng Spirit King. Gamit ang Spirit Sword ay pumayag si Lei na makipagduelo kaya nilabas na rin ng Spirit King ang sword niya. Samantala nakainkwentro din nila Anos ang isang king na si Code saka si Spirit Wolf Geniel. Giit ni Geniel na kung sino ang makakahuli sa kanya ay siya lang ang makakapasok sa loob. Ngunit gamit ang telepathy ay nakipagsabuatan si Code kay Anos. Dahil nais ni Code na siya daw ang magliligtas sa ibang mga king na nakuha ng wolf habang si Anos naman ang nais niyang makipagkita sa Spirit King. Nang magsimula ang pagsubok ay nagpalabas ng mga ilusyon si Geniel na kaagad na pinaslang ni Code. Nakipaglaban din si Anos ngunit napansin nila na pati si Rina ay nakuha na rin ng wolf. Nalaman ni Anos na kailangan niyang pumikit para makita at matamaan ang wolf. At dahil dito ay nagawa niyang matamaan si Geniel kaya nakapasa sila sa pagsubok, kasalukuyang kinakalaban ni Lei ang Spirit King, at nagawa nitong makalamang sa laban na parabang nagkaharap na sila dati. Sa gitna ng laban ay biglang lumabas ang isang fairy para tulungan ang Spirit King sa laban, pero bago pa nito matapos si Lei ay tumulong naman si Misa. Pinalabas ni Misa ang tunay niyang anyo na kamukha ni Great Spirit Leno saka pinagaling ang mga sugat ni Lei. Nagawa niyang makalagpas sa mga pinapalabas na ugat ng fairy, subalit nang makalapit ay palaging napuputol ng Spirit King ang sword ni Lei. Pero matapang pa ring nakipaglaban si Lei, at gamit ang magic power na nagmumula kay Misa ay nagawa niyang makatama ng malakas na atake. Subalit nagawa pa rin nitong mahuli si Lei, pero nang tatapusin na siya nito ay humarang si Misa kaya siya ang natusok. Nakarating na rin si Anos sa kastilyo subalit peke pala ito dahil si Delo ang naroon. Sinabi ni Delo na isa daw siya sa susubok sa bida, pero ang gagamitin lang daw nila sa duelo ay ang powers na nasa loob ng mga kristal. Nagtagisan ang dalawa sa paggamit ng magic power na nagmumula sa kristal. Pero nakalamang sa laban si Delo dahil nakapag-summon siya ng ancient magic. Gamit ito ay inatake niya ang bida na siyang nagpaguho sa ilusyon na kastilyo. Akala ni Delo ay nanalo na siya, subalit binagsakan siya ng mahika ng bida na kahit nagmula lang sa kristal ay nagawa niyang mapalakas dahil sa karanasan. Kaya tuluyan nang natalo si Delo. Pagkatapos ay niligtas ni Anos si Lei saka na lamang kinuha ng Spirit King si Misa. At napagtanto din ni Lei na si Shin ang Spirit King dahil sa estilo ng pakikipaglaban nito. Nakarating na sa lugar sila Sasha, nang ipakita nito kay Anos ang bagong nagpapanggap na Demon King, na inakala nilang ang Spirit King dahil pareho sila ng suot na armor. At kahit isang peking Demon King ay nagawa nitong may summon ng 7 Elder Demon para pagsilbihan siya. Saka inutusan din ng peking Demon King ang lahat ng mga pure blood demon na paslangin ang mga hybrid demon. Pero giit ni Anos na hindi ito ang Spirit King, kaya nag-teleport siya sa harap nito. Na nakitang ang katawan pala ni Misa ang gamit ng peking Demon King. Na isa daw spirit na may pangalang Avos del Havia, na siyang tinutukoy noon ni Nus Gallia na Child of God na tatapos daw sa tunay na Demon King. Inatake ng 7 Elders si Anos kaya nagbalik na siya sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Pinagsisihan ni Lei ang pagpapakilala niya noon bilang peking Demon King dahil ginamit ito ng kalaban bilang strategy para mapasunod ang ibang mga demon. Kaya nais na nilang pigilan agad si Avos sa pagpapanggap, subalit napaligiran ng mga ugat ang palasyo dahil nais silang pigilan ni Enyunien.
Giit ng puno na hindi daw sila kailanman makakalabas dito subalit gamit ang malakas na magic ng Demon King ay walang hirap niyang nabutas ang palasyo. Ngunit sa baba ay nag-aabang pala si Nidget para pigilan sila. Sumugod sila Nidget subalit pinigilan sila ni Code, at bagamat hindi kakampi ni Anos si Code ay pinili nitong pumanig sa bida dahil sa pareho daw sila ng interes na mailigtas ang mga hybrid. Nakita din nila si Rina na sinabing iniligtas daw siya ni Code. Tinawag ni Rina ang tatlong fairy para makalabas sa Spirit Forest ngunit ayaw sila nitong tulungan dahil kailangan daw nilang protektahan si Avos del Havia na kapwa nila Spirit. Subalit dahil nagmakaawa si Rina ay pumayag ang mga ito na makadaan sila sa sikretong kuweba. Nag-teleport sila sa gate ng Del's Gate na may barrier nang makita nilang may papalabas na mga demon kaya sila nag-invisible. Subalit nang magpakita si Anos sa kanila ay lumuhad ang mga ito dahil kinikilala pala nila si Anos bilang tunay na Demon King. Sinabi ni Elio na nasa ilalim ng mahika ni Avos del Havia ang mga demon sa loob ng bayan kaya pinapas lang nila ang mga hybrid na demon, samantala ang dati naman nilang sensei na si Emilia Rodwell na ginawang isang hybrid ni Anos ay tumatakbo sa mga pure blood demon, ngunit naabutan siya kaya hinigop ng mga lalaking demon ang mahika niya. Dumating ang mga magulang ni Anos para iligtas sana si Emilia, subalit hindi nila kinaya ang magic ng mga pure blood demon. Mabuti na lang ay nakarating na sa loob sila Anos, na pinalutang ang mga pangahas na pure blood demon. Tapos ginamitan ng mahika na siyang nagpasabog sa mga katawan nito. Saka nagpunta muna sila sa bahay ni Anos para pagplanuhan ang susunod nilang gagawin. Gumawa ng lagusan si Anos papunta sa ginawa niyang underground city, kung saan nakita nilang dito nilagay ni Anos ang 10,000 Zeshia clones. Nagpunta sila sa loob ng kastilyo, para magpunta sa isang portal patungo sa underground dungeon ng Demon Castle. Pero binalaan sila ng bida na maghanda dahil baka inaabangan sila ng mga kalaban, saka nag-teleport. Kaagad silang nag-invisible pagdating sa lugar, nang makita nila ang mga demon na nagpapatrolya sa dungeon. Subalit nakita nila na dala ni Revest ang emblem ni Anos, kaya hinawakan niya ito sa balikat. Kaya nagpalusot sila Revest at Mano Sensei na mag-iimbestiga muna sa lugar, para makausap si Anos. At nakumpirma ng bida na nasa matino pa ring pag-iisip ang dalawa. Kaya nakiusap si Anos sa dalawa na tulungan siyang hanapin ang Spirit King, si Nus Galia na sumapi kay Eldmed, at pati na rin si Avos del Havia. Dahil nais daw malaman ng bida ang katotohanan kung bakit kinakalaban na siya ng Spirit King na malamang ay si Shin na dati niyang kanang kamay. At para hindi maghinala ang ibang mga Demon Killer Revest ay nagpresenta siya na magpalagay ng mapaminsalang magic sa bida na napakasakit. Kaya agad na nagpunta ang ibang mga demon at sinabi naman ni Mano Sensei na papunta sila Anos sa itaas ng kastilyo. Pero ang totoo ay nagpunta sila Anos sa taguan ng kalawit na may kakayahang dalhin sila sa nakaraan. Sinimulan na nila ang ritual gamit ang kalawit at sa tulong ng lahat ng mga kasama ni Anos ay tagumpay sila na nakabalik 2,000 taon ang nakalipas. Kung saan nakitang naglalakad ng magkasama sila Shin at Leno. Ginamit ni Lei ang magic power niya para maitago ni Anos ang presensya niya. Nagpunta sila sa bayan nang makita na nagdiriwang ang mga tao dahil sa panahong ito ay kakasacrifice pa lang ni Anos ng sarili para magkaroon ng barrier ang mga teritoryo ng bawat nilalang. Saka namili rin sila ng Holy Light Candy pero sila Bianca at Zeshia lang ang nagpakita. Nakita din nila sa bayan sila Leno kasama si Shin na nakamaskara para hindi malaman ng mga tao na isa siyang demon. Ngunit dahil binili lahat nila Bianca ang Holy Light Candy ay wala nang natira para kay Leno. Kaya binigyan nila Zeshia si Leno, at bilang kapalit ay binigyan sila ng cookie. Pinalabas ni Leno ang lagusan papuntang Spirit Realm para makauwi na sila ni Shin, saka naman dumating sila Anos na ginamit ang Holy Light Candy para muling mabuksan ang lagusan, at dito ay nakita nila muli na may nakitang mga halimaw na lobo ang dalawa na agad na kinalaban ni Shin, saka tinulungan nilang paslangin ang iba pang lobo na napansin ng Great Mother Spirit. Dito ay lumabas ang batang Anos at ang mga kasama niya, at nagpakilala silang mga manlalakbay. Dito ay tinanong nila si Leno kung may nalalaman ba siya tungkol sa alaala ni Rina. Kaya nalaman ni Anos kay Leno na si Rina daw ay isang love fairy. Biglang yumanig ang paligid nang magpakita ang malaking lobo na agad na pinigilan ni Lei gamit ang kamay dahil wala dito ang sword niya. Kaya nanghiram muna sila ng sword na galing kay Shin, at pagkaabot nito ay agad na napaslang ni Lei ang halimaw. Sa utos ng Great Mother Spirit ay nakita nila ang tunay na anyo ng Spirit Realm. Sinalubong sila ng mga maliliit na fairy na sinabing malapit na daw pumanaw ang lola nila kaya kaagad nila itong pinuntahan, at nakitang isa rin itong espiritu ng puno bago pa si Anyunyen. Binigyan sila nito ng tig-iisang dahon na nagtataglay ng karunungan sa pakikipaglaban. Subalit naging abo ang dahon kay Anos dahil hindi na pala nito kailangan.
At maya-maya ay nagsimula ng malagas ang lahat ng mga dahon ng puno hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Dahil sa pagkawala ng grandma nila ay nalungkot si Leno kaya tumulo ang luha nito sa lupa, at sa luha niya ipinanganak ang bago nilang espiritu ng puno na si Enyunyen. Pagpasok nila sa loob ay pinayagan sila ni Leno na dito muna matulog pansamantala. Dito ay nagpunta sila sa library para hanapin ang isang libro bago pa mapilas ang pahina na hinahanap nila. Samantala sila Shin at Leno naman ay pinuntahan ng mga fairy at ng iba pang mga gods para makipaglaro. Nang puntahan sila ni Eldmed para makipag-usap. At dahil hindi alam nila Shin na sumanib si Nosgalia kay Eldmed ay napapayag niya ang dalawa na sumama sa kanya sa ilog. Tapos dito nilagyan ni Eldmed ng sumpa si Leno saka nag-summon. Pero kaagad na winasak ni Shin ang mga summon ni Eldmed. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin sumuko si Eldmed kaya nahihirapan na si Leno sa kapangyarihan nito. Ngunit kahit gaano man kalakas ang kapangyarihan ni Eldmed ay saglit lang itong tinalo ni Shin dahil siya ang kanang kamay ng Demon King. Pero matapos nito ay muli siyang bumangon saka gumamit ng kapangyarihan ng isang god. Kaya nalaman nila na ang kaharap pala nila ay si Nosgalia na sumanib sa katawan ni Eldmed. Agad na tinutukan ng espada ni Shin si Nosgalia, nang magpalabas ang god ng napakaraming mga halimaw na lobo na kaagad na sumugod subalit natalo kaagad ni Shin. Binunot ni Shin ang espada na nakakapatay ng god subalit sinusubukan siyang utuin ni Nosgalia. Kaya tinira siya ni Great Spirit Leno ng kidlat, subalit nakaligtas pa rin ito. Saka sinabi ni Nosgalia na maaari daw niyang pagkalooban ng puso si Shin kung susunod ito sa gusto niya, pero kaagad siyang tinapos ni Shin dahil hindi daw niya kailangan ng puso dahil ang nais niya lang ay ang manatiling kanang kamay ng Demon King. Pero dahil sa nalaman ni Leno ay nais niya daw tulungan si Shin para magkaroon ito ng emosyon. At ang lahat ng mga nangyari ay nakita nila Sasha at Misha. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.